So nagpapanik na itong mga ito, yung mga magkakakuntsaba yan. And if you think that there is a separation between the legislative and the executive, that's no longer true. Hindi na totoo yan. Nakita natin yung press con kahapon ni Bongbong Marcos na dinidepensahan niya yung impeachment. Nagkukunwari siya na hindi, di ba? Meron siyang acting na ganon. Pero yun kasi yung mahirap kapag ka-drug addict ang kaharap mo eh. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Una talaga sa kanila, priority talaga sa kanila yung tao, hindi yung politics, hindi yung kaalyado. Totoo, di ba? Aminin man natin o hindi, nakikita natin yan. Tingnan nyo kung paano magsalita. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, today is February 7, araw ng Friday dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtangkilik, pagtambay at pagsubaybay at pagkikinig dito sa Joe Malone TV para pag-usapan at bosesan at higit sa lahat himahimayin ang diskusyon ng nangyayari dito sa ating Pilipinas pagdating sa politika. Okay? So, ang pinaka-latest ngayon kasi impeachment. Pero bago yan, syempre, i-shoutout muna natin lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa lokal sa Pilipinas. Isang attendance check po muna tayo dyan mga kayo. Ginagawa ko to paulit-ulit kasi nang mawala na tayo sa shadow ban at magkaroon tayo ng i-recommenda tayo ni YouTube. Kasi nangyayari, pagka na-identify ka nila as a DDS vlogger, maggagawa na sila ng mga report, di ba? I-report na nila yung channel. Siyempre, may mga ano yan, support group, community group. Meron yan, i-report nila yung channel. Nang sa ganon, maisip ni YouTube, bakit kaya ang dami nagre-report dito? Siguro spam to, yun, ile-less recommended ka sa feeds, sa home feeds ng mga YouTube nyo, ng app o sa TV nyo, sa cellphone nyo. Ganun na nangyayari. Kaya bumababa yung views natin. Attendance check po muna tayo dyan mga kayo. Lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin sa Pilipinas, paki-comment dyan kung saan ang exact location nyo. Huwag naman yung ano. Huwag naman yung pinabasa, watching from my cubeta. Loko yun Medyo natawa ko doon, nabasa ko yun Okay. Comment nyo dyan kung saan yung area nyo. Halimbawa, Sweden, Chicago, Illinois, UAE, Hong Kong, sa Pilipinas, Davao, Cebu, Tawi-Tawi, Taguig, Tarlac, Bulacan, Cavite, etc. So, paki-comment dyan, okay? Joe Malone TV po ang inyong lingkod at pinag-uusapan dito natin ang mga issue ng bayan patungkol sa politika. Dahil naniniwala ang inyong lingkod na ito lang yung paraan natin nang sa ganon, ma-spread natin yung awareness when it comes to politics of our own government. Dahil whether you like it or not, whether we like it or not, parte tayo ng gobyerno na yan. Hindi naman sa pakikialam, parte tayo ng gobyerno na yan at dapat natin malaman at malaman at bosesan kung ano yung mga nangyayari. Kasi parte tayo yan. Hindi pa pwede kasing ayokong may stress. Ayokong pag-usapan yung gobyerno na yan, nakaka-stress. Kung may social media ka, malamang parte na rin tayo ng gobyerno na yan dahil talagang malalaman natin through different social media platforms. Kunyari, ma-Facebook ka, ma-YouTube ka, ma-TikTok ka, talagang dadaan sa feeds mo yan. So, whether we like it or not, dapat natin bosesan, dapat natin alamin ang katotohanan, malaman natin dahil karapatan natin yon dahil parte tayo ng gobyerno na to. Okay? So, impeachment ang ating tatalakayan ngayon dahil may init na mainit at ito na nga, malamang nabasa nyo na sa title, bumuelta na, rumesbak na si VP Inday Sara at nagpagawa na siya ng press con kung saan ang mga media syempre dumalo at syempre naghabatuan ng mga tanong dyan. Pero syempre, statement mo naman. Usually, ganoon naman statement muna nung nagpa-press con syempre. Tapos, open-ended question na. O open forum na pala, sorry. Okay. So kung bago ka sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-like, share ng mga videos natin. Huwag mo kalimutan mag-subscribe. Wala namang bayad dyan. Pero kung gusto mo magbayad, meron join membership dyan. Para doon sa mga gusto magpa-member sa Joe Malone TV, gaya ni Franklin Porog. Okay, Franklin Porog, shoutout sa inyo dyan. Shoutout din sa lahat ng viewers natin. Wala tayong, marami kasi kayo talagang ang hirap isa-isahin. Viewers natin abroad, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, pati rin dito sa Pilipinas, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa pakikinig sa Joe Malone TV, okay? At wag din kayo mag-skip ng ads. Supportan nyo yun sa Joe Malone TV natin dahil wala naman tayong nakukuwang pera na gaya ng 150 million.
sa pagpirma. Sa mga pagpirma, no? Ayoko naman matawag din tayo na buwaya, no? God, I hate drugs. Oh. Oh yeah. Ang hirap pagka ano, no? Pagka problemado ka, dadaanin mo lang sa pasayaw-sayaw. Okay. Kita nyo, bago yan, ha? Bago yung ano natin. Ginawa ko yung logo natin. Saka yung intro na yan. Sige, impeachment. Pag-usapan natin. Pero bago yan, pakinggan muna natin si Doc. Tapos yung buwelta ni VP Inday Sara. Pero gusto ko ganito, ganito. Since na rumesbak na ang VP Inday Sara natin, rumesbak din tayo. Tayong mga proud 32 million voters na bumoto kaya VP Inday Sara, paki-comment dyan sa baba. #ProtectVP Sara. Saka #JoMaloneTV. Diyan, ipatrending natin yan nang ma-spread natin yung awareness na hindi lang si Sara ang lumalaban. Pati tayong mga sumusuporta sa kanya, tayong mga 32 million na bumoto sa kanya, suportahan natin si VP Inday Sara. Pero bago yan, panoorin muna natin ito si Doc Lorraine. Ganda naman nun, no? Grabe, diba? Napakababoy ng Kongreso ngayon. Ma'am, naniniwala po ba kayo na itong impeachment case laban kay VP Sara Duterte ay panakip butas lamang sa mga issue na ayaw nila nating masilip? Halimbawa, yung Bycam. yung PhilHealth bankruptcy, yung pagka-alarma ng business sector, yung Makati Business Club nag-express of concern over the 2025 GAA, accountability doon sa constitutionality of the 2025 GAA, yung pinagko-comment ang mga lider ng pamahalaan ng Supreme Court, at yung bicameral conference report, ma'am, na ang ugat din ay ang House of Representatives sa issue. Oh, definitely. Definitely, MJ at Mar, mga kababayan. Kasi ano ba nangyari before the impeachment? Yung madali ang madali ang at saka pwersadong pag-proceed na pag-sign ng impeachment na yan. Grabe yun. Nag-order Fast ang break. Supreme Court na pinag-explain si Lucas Bersamin, no, yung Executive Secretary tungkol sa GAA, the most corrupt budget in the entire history of our country. So nagpapanik na itong mga ito. Yung mga magkakakuntsaba yan. And if you think that there is a separation between the legislative and the executive, that's no longer true. Hindi na totoo yan. Nakita natin yung press con kahapon ni Bongbong Marcos na dinidepensahan niya yung impeachment. Nagkukunwari siya na hindi, di ba? Meron siyang acting na ganon. Pero yun kasi yung mahirap kapag ka-drug addict ang kaharap mo Nakakaawa ang mga drug addicts kasi bilang doktora, sasabihin ko ito, akala nila, nakakalokal sila, akala nila ang smooth nila, di ba? Smooth ng dati Nagsisinungaling sila, akala nila ang dami nilang naloloko. Pero wala namang naloloko itong si Bongbong Marcos. Parang yung halintulad nung nung drug bust, the biggest daw, di ba? Nakakaawa sila tignan nun kasi walang naniniwala, di ba? So, yung kahapon, yung procedures na yan, no, makikita mo na it was a government that's panicking. Nagpapanik sa dami ng atraso at kasalanan at krimen, high crimes din sa Pilipinas. Yung pangbababoy sa Pilipinas na pinaggagawa nitong Marcos administration na ito. So nakita natin nagpapanik talaga sila. Kailangan nila itong pagtakpan. So, but the good news for me is that meron tayong tatakbuhan. Binawasak nitong Bongbong Marcos na ito ang Pilipinas. Ngunit meron pa tayong hudikatura. Meron pa tayong yan. No? So, and I will meron pa tayong Sara. CPP, NPA, NDF. Nandyan po. Itong mga ito are puppets. They're mere puppets. Of course, they're greedy. Of course, they're corrupt. Of course, they want that impeachment go on. But you can see, no, nakikita ninyo na napakapangit ng execution, 'di ba? Walang finesse. Bakit? Hindi aksidente na nandyan sa loob si Franz Castro ng ACT, si Arlene Boses ng Gabriela at si Raul Manuel ng Kabataan. Hindi aksidente na nandyan yan at napakababoy ng Kongreso ngayon. Of course, malaking bagay na ang Speaker of the House ay napaka-corrupt at ganid. Malaking bagay yon. Pero you can bet ganid, na kasama dyan selfish, sa pagmaniobra at pag-manipulate, no? Dyan sa ang mangyaring ito. Bakit? Para magalit ang taong bayan ng sobrang galit sa gobyerno. Hindi ba tayo galit na galit sa gobyerno ngayon? Di ba? So, at ano pa? We are looking at a government that is on the brink of collapse. Ano ba ang goal ng CPP, NPA, NDF? Hindi ba yan? Yan ang pinaka-goal ng CPP, NPA, NDF to bring to weaken government and to collapse it so that they can take over. So this is what we're seeing right now. Magkakadikit po lahat yan. Grabe yun. Totoo. Totoo yung sinasabi ni Doc. Totoo yan na talagang napakaganid na at napakababoy. At
Pagka-baboy, si ano pinakitang bigla eh, no? Di ba pwedeng buhaya muna bago baboy? Di ba mga kayon? Sobrang, ako naniniwala ko, gaya din ng sinasabi nila na pwedeng pwedeng diversion yung atake. Kasi nga talagang ipit na sila. Di ba, ito na nga lang yung tamo, ang daming nawala, ang daming na naman nakakalimutan. Yung hair follicle test, drug test, nakalimutan na naman. Kung talagang wala kang tinatago, di ba? Napaka naman yan eh. Alam ng mga makababayan natin yan, alam ng mga kayon natin yan. Di ba mga kayon, kung talagang wala kang itinatago, gawin mo. Di ba? Para mapahiya kami. Gawin mo para mapahiya kami. O ngayon, hindi mo ginawa, tapos nagkaroon ng impeachment, panibago na ng mga estratehiya, diversion, para malihis. Gaya niya nga GAA na. Yung latest nga pala sa GAA, pinagpapaliwanag yung mga ng Supreme Court, pinapakomento kung ano yung doon tungkol doon sa GAA na yon. So ayan sila Lucas Bersamin. Alam ko yun ang latest doon ito. So impeachment, ito dumating na naman. Oh. Sabi nila ang bilis, fast break, parang talagang ang bilis ng pag-aatake. Kasi nga according nga doon sa mga iilan na sinabi, kung paano nila na itago yung mga meeting nila kasi sobrang bilis, nagulat na lang. Meron pang chismis. Di umano. Mga comment din, nakikita natin. Ito, comment lang Parang unti lang daw yung pumirma. Tapos nung narinig nila na 25M galing sa AIX, 25M galing sa AKAP, tapos 100M galing sa care of ng DPWH. Comment to hindi sa akin galing to. Comment. So 150. Kaya yung mga Crocs, nagpirmahan, di ba? Ikaw ba naman di ba? 150M yun. Pero ano yan galing sa mga comment yan. Hindi ko sinasabing totoo, pero sinasabi ko lang din na hindi rin kami tolongge. Bahala na kayo dyan. Di ba? Ayan yan, na-comment yan sa baba, nagsisirculate yan sa sa social media. Panoorin natin yung buwelta ni Sa mga VP nakaraang Inday araw, Sara. Yan marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, Mahina ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. Syukran. Audio nila yan. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Good. Oh. How are you? Ayoko na. I'm okay. You've seen the list of those who signed, ma'am? Oo. Marami doon, mga inaanak, mga kumpare, mga nanghiling suporta sa Haha. What's your reaction? Sabi kasi, ito lang daw basahin ko. Promise me lang, isa na yun. So, ma'am, how are you preparing for this? We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So, we leave it to the lawyers. Resignation is not an option. Resignation is not an option. Wala pa tayo doon, ma'am. Na masyado pang Maaga. masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng actually, ma'am,
wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Going back to the president, do you think the president said he has nothing to do with the impeachment? Do you believe it? I do not want to answer that question. Next. Ma'am, confirm po ba na si dating Pangulo Rodrigo Duterte ay isa sa mga abogado niyo para sa impeachment case? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Kayo po ba na may hahalin tulad ng sitwasyon ngayon ng bansa sa 1984 ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last. Na yung mga kaalyado na hinasuporta, mga inaanak, mga kumpare, kumari, sila yung mga pumirma sa inyo. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung pirma mo? Ma'am, So yun yung paniwala ko. okay. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money involved? I do not want to answer that question. Yes. Ma'am, will you be endorsing senators, lalo na po sa PDP slates, especially that may possibility na mag-overlap yung trial sa next Congress? Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Bibi, anong nag-blooming daw patapos na mo yan? Nganong naakadri sa Manila na taga Davao man ka? Ma'am, Yes sir. Ma'am, sabi niyo po late last year parang nagpe-prepare na kayo para dito. Pwede mo i-brief na kung right now po after i-transmit sa Senate. Muulan. Preparation, may legal team na po ba and nasaan na po? Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali. So merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Can you name some of the prominent members of your Makikita nyo na yan pagpasok nila ng kanilang entry of appearance. Ma'am, tuloy po ang trabaho kahit may pinaghahandaan po kayo impeachment. Yes sir, opo. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. ma'am, for 2025, may mga maapektuhan ba na programs ng OVP? Yes, nag-announce na kami no na wala kaming food and wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung Budget. line na yon sa budget. So hindi ka na pwede maglagay ng budget How doon. about the other programs, ma'am? Tutuloy siya. How confident are you that you won't be convicted in the impeachment court? Wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa tayo. Hindi pa natin ina-assess. Sa BP part, number one for Have you talked with Nagtanong ka na ba yes. But kanina? Sige, ikaw. Ma'am, you said before na you're seriously considering to run for 2028. Now na may impeachment na, are you more decided to run in 2028? Okay. So wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But nasabi ko naman di ba, paulit-ulit kung we are seriously considering that. But it's difficult to decide Now. without numbers. So kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Oo. Tagal pa. Sa tingin niyo ba, Sir, nagtanong ka na? Sir, yes, sir.
What are you concerned na yung possible consequence that you can be disqualified from public office kung magkaroon na ng conviction? Yes, sir. Oo. Alam ko po yung penalties ng impeachment, and the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. Ma'am, sa ngayon ba masasabi ninyo na lalo pa kayong nainganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2020 presidential election? Nasagot na yan. Nasagot ko na ata yung kanina sa question ni Sir na nakaitim. Ma'am, number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret making that statement last night? I did not make an assassination threat to the president. Ma'am, Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination, sila nagsasabi may assassin, may gunman. Vice, Do not say that. Vice, last time, tinanong ko kayo if confident kayo sa numbers ng House, and sabi nyo, hindi kayo confident. And nagkatotoo nga. Ngayon sa Senate, you said na parang meron kayong confidence sa mga senador. So, ngayon, how do you feel about that? Do you still feel confident with the numbers in the Senate? Sandali, Mama. Kailan ko sinabi yung may confidence ako sa numbers sa Senate? Ano exact na sinabi ko? Sorry, I cannot remember the exact words that I used. Parang medyo confident kayo with regards sa Senate, sa mga friends. Parang wala. Unlikely ako magsasabi ng ganyan ba? Pero I need the... Yeah. I will answer that next Pero how do time. you feel now sa Senate? Eto, basahin natin. Medyo magulo kasi yung pasensya na. Medyo magulo yung signal nung sa OVP. Kasi nga, ang haba nga nung video na wala, na nakatenga, tapos biglang pumasok na lang si VP. Ang haba, I don't know kung narinig niyo yung mga question, pero yun yung sinasabi ni VP Inday Sara na God save the Philippines. Dahil talagang sa panahon ngayon, although nasa kanila yung bola, dinidribble nila yung bola, it's up to them kung saan nila ipapaso. So parang ang ginagawa natin ngayon, kung iahalin tulad natin sa basketball, nasa kanila yung bola, tapos tayo yung nagdidepensa. Ang yun nga lang, talagang 32 million voters tayo nagdedepensa na yung para wag maipas, para ma-turn over yung bola na yon. Dahil talagang dinidribble nila ngayon yung bola eh. Yun ang nakikita kong halin tulad. So itong statement from Maranao Tribe, pakibasa nyo na lang dyan. Sinaad to ng Feb 25. Hindi ko malang kung malalakihan ko. But sinabi na, today we stand a crucial moment in our nation's history. Congress has approved an impeachment complaint against our Vice President Inday Sara Duterte. A move that is not just an attack on her, but on the progress, stability, and strength that her leadership represents. Inday Sara has always been leader of action, not just words, from her time of mayor of Davao City to her tenure as Vice President. She has shown firm and decisive leadership. She has pushed for better education, peace and order, and the welfare of ordinary Filipinos. Her work under the Marcos administration has been dedicated to building a stronger, more disciplined, and forward-thinking Filipinos. And let us not forget that Duterte family has a legacy of leadership that transformed Davao from a place of chaos into one of the safest cities in the country under President Rodrigo Roa Duterte's administration. We saw a nation freed from the grip of rampant criminality and drug abuse. We witnessed infrastructure projects that connected our island, free college education for our youth, and a government that prioritized the people over politics. Yun yung sinasabi ko. Yun yung lagi ko sinasabi. Just like Isko Moreno, no? Pareha sila. Isko Moreno and President Roa Duterte, una talaga sa kanila, priority talaga sa kanila yung tao, hindi yung politics, hindi yung kaalyado. Totoo, di ba? Aminin man natin o hindi. Nakikita natin yan. Tingnan nyo kung paano magsalita si ex-President Roa Duterte. May umiiyak, may talagang tumatapik ng dibdib. Alam mo sa sarili mo na sa puso galing yung sinasabi ni ex-President Roa Duterte. And we knew that dahil hindi naman tayo talonggis eh. Hindi naman tayo ngayon lang nakakapakinig, di ba? Minsan nga natatawa na lang tayo dahil
yung ibang pinapakinggan natin, nagkakanda utal-utal, nagkandang ngiwi-ngiwi, di ba? Masabi lang nila yung gusto sabihin. Parang yung sinasabi nila yung letra, binubukas nila yung bibig nila, pinapakawalan nila yung letra para maging words, pero kinakain din nila. Wala kang maintindihan. Ganun yung mga ganun yung mga, ewan ko kung nakakausap na kayo ng addict, ng bangag. Kung nakakausap na kayo ng bangag, yung meron siyang gustong ipaliwanag, nagigets ito yung meron siyang gustong sabihin, ipaliwanag, tapos, ikaw naman nakikinig, you trying to intindi, pero wala talagang naiintindihan. Alam mo yon? Parang ganon, di ba? Merong ganon. Yung mga addict, yung mga bangag, ganon magsalita. Pero pagka si Duterte yung nagsalita, si Isko Moreno yung nagsalita, layman's term, mas maiintindihan mo, mas mauunawaan mo, at alam mo galing sa puso. Walang terminologies na hindi mo maiintindihan. They don't use a profound language. Hindi sila gumagamit ng malalalim na salita, na lengguwahe. Ang ginagamit nila, layman's term, kung saan mas marami yung makakaintindi, mas malawak yung makakaunawa. Nasa ganun, mas maintindihan natin, di ba? Parang ano lang yan yung tsunami, ano ba yun? Yung balita noon na hindi naintindihan kaya hindi naglikasan yung mga Tatandaan nyo yun? Hindi naglikasan yung mga nasa probinsya kasi English. Di ba? Mas maganda sana kung talagang in layman's term, mas maiintindihan ng lahat. Di ba? Nasa ganun, hindi maganda ligaw-ligaw. Parang si Duterte pag nagsalita. Parang si si BP Inday Sara, namana din niya yung salitaan galing doon sa tatay niya na talagang may pangil. Makikita mo yung pangil, makikita mo yung sense of humor, at makikita mo rin yung seriousness. Saka yung dedication na alam mong galing sa puso yung sinasabi nila. Eto na, bumuelta na si BP Inday Sara. God save the Philippines. Kung mapapansin mo, medyo mas careful na yung salita niya ngayon kasi meron na impeachment Mas careful na yung salita niya ngayon pero andun pa rin yung angas, nandun pa rin yung tapang, at nandun pa rin yung sinseridad na talagang tuloy-tuloy pa rin daw yung trabaho nila. Just like her father, Duterte, na talagang tuloy-tuloy pa rin kahit anong bato mo. Alam mo yun, yung di ba, yung bunga, pag hitik na hitik, sila yung talagang binabato para malaglag. Di ba kasi, hitik na sa bunga no? So, babatuhin nila para malaglag. Ganon din yung ginagawa nila sa mga Duterte. Hitik na hitik ang mga Duterte ngayon kasi nga talagang parang nagtanim ang Duterte, lumago. Ito na yung inaani natin ngayon to the point na kahit tapyasan natin ng tapyasan, hindi nila matapyasan, hindi nila maubos-ubos kasi ganon nakarami yung mga nagtitiwala. Di ba? Kaya Inday, VP Sara at pati na rin kay Duterte. Ano yung sinabi ni Duterte? Kung matatandaan nyo. Diba? And I quote, meron tayong presidenteng adik, bangag. Diba? Sinabi niya yon doon sa press con. Ilang beses niya rin yan sinabi yan. Hindi ako nagsabi niyan. Alam natin yan. Sila nagsabi niyan. Ngayon, tatanungin ko kayo. Diba? Tatanungin ko kayo. Doon sa mga bumoto. O diba, kung nagkinig tayo kay Tatay Digong noon, di alam natin. Di ba? Hindi ko naman kayo sinisisi. Hindi ko kayo sinisisi kasi nung time na yung unit team di ba? Unit team. Okay lang din naman, di ba? Okay lang din naman. Yun nga lang talaga, sana, no? Sana, sinabi ni Tatay Digong na kay BP Inday Sara na bakit kang tumakbo na vice, ba't ka pumayag? Mas malaki ang lamang mo. Di ba? Di sana ikaw ang ating presidente. Pero nevertheless, sige, okay lang. Andito naman tayong 32 million na mga voters na ipakita natin sa comment section yung suporta natin. Pakigamit yung hashtag ProtectVP Sara at hashtag JoMalonTV. Ipakita lang natin through comments. Through comments lang muna na dirito tayo nakasuporta, nagmamahal at laging handang umagapay pag meron ng naagrabyado na pinakamamahal natin na si VP Inday Sara. Suportang natural, di ba? Walang halong chemical yan. Hindi naman tayo bayad, lalong-lalo na kami mga political vlogger na mga Duterte, hindi naman kami binabayaran. Ang nagpapasahod sa amin si YouTube, base doon sa mga hindi nyo pag-skip ng ads, sa pag-subscribe nyo, sa pag-like nyo, sa pag-stay nyo rito, hanggang sa mapanood nyo hanggang dulo, cover to cover, doon tumataas ang revenue namin. Doon tumataas yung kahit papano na nakukuha naming pera. Nang sa ganun, mabuhay naman namin yung aming pamilya. Kaya, suporta galing sa inyo. Yun ang mga kailangan namin. Maraming salamat, Jo Malone TV. Hanggang sa muli, meron para tayo. Marami tayong pag-uusapan
Yorme Isko Moreno sa Maynila, sana suportahan din natin, lalo-lalo na yung mga taga Maynila. Huwag kayong maniniwala sa mga chismis. Doon sa previous na video ko, na ipaliwanag natin yan. Laking Maynila ang inyong lingkod sa Joe Malone TV, kaya alam natin yung mga laruan dyan. Maraming salamat, mga kayon, Joe Malone TV po.